Isang araw habang naglalakad pa uwi sina Saitama mula sa pamimili, ay may nadaanan silang kaguluhan, isang manyak na halimaw na may mahabang dila ang gustong dilaan ang mga babae. Where the hell did you? Ganun pa man ay natigilan ang halimaw nang makita nito si King na isang S-class hero. Sa sobrang takot ay sumuko ng kusa ang halimaw at humingi ng tawad. I'm so sorry for what I've done, Mr. King! Pagkatapos nun ay kaagad na umalis si King sa lugar para bumili ng gusto niyang laro, habang si Genos naman ay nasa di kalayuan, at pinapaliwanag kay Saitama kung gaano kaganda ang reputasyon ni King. Ilang saglit pa ay biglang hinarang ng isang kalaban si King, kaya nag-decide sila Genos at Saitama na manood upang malaman ang tunay na lakas nito. Ayon sa robot ay naroon siya para tapusin si King, at mangolekta ng mga kailangang data, kaya gusto niya ang 100% ng lakas nito sa laban. Pero sinabi ni King na J-Jingle muna siya bago ang laban, kasi kung hindi ay 50% lang daw ng lakas ang kanyang magagamit. Pumayag ang robot at binigyan siya ng 10 minuto, pero sinabi nito na papatay siya ng 10 tao, kada 1 minuto, kapag umabot siya sa time limit. Pagkatapos nun ay pinakitang nasa banyo na si King at nanginginig sa sobrang takot. My heart pounding! I'm a coward, okay? Twice! No! 10 times! Lumalabas na si King ay hindi talaga malakas kundi isang duwag na manong lang pala na otako. Ilang saglit pa ay tuluyan na itong nag-decide na tumakas dahil nalaman nito na kinakalaban na ni Genos ang robot. I have to be able to handle this on... Samantala, pinakita si King na nakauwi na at nilalaro na ang kanyang game, pero bigla itong nagulat dahil sinundan pala siya ni Saitama. Dahil doon ay nagpanik ito ng sobra at pinilit na itago ang tunay niyang katauhan na loser. I thought this was an action title too, but it turned out to be a stupid romance game. Damn, I bought the wrong one! Pagkatapos nun ay pinakita na nag-iinit na ang laban sa pagitan ni Genos at ng robot. Flag now. Your huge body was your... No, it's true form. Bumalik ang eksena kay King at Saitama na naglalaro na ng fighting game, pero habang naglalaro ay tinanong ito ni Saitama kung bakit nito tinakasan ang robot. Kinakabahan si King at hindi makasagot nang biglang may higanteng ibon na halimaw ang tumama sa apartment. Ganun pa man ay nagawa itong mapigilan ni Saitama gamit lang ang isang kamay. He's right. I've had awful luck like this. Dito na inamin ni King na naging hero lang siya dahil lagi siyang nasasangkot sa gulo, at sa kanya napupunta ang papuri sa tuwing natatalo ng ibang bayani ang kalaban. Pagkatapos nun ay pinatay na ni Saitama ang ibon at dahil doon ay naalala ni King na si Saitama ang nagligtas sa kanya noon. As bad as it looks? Plus, victory takes the sting off. Hey, what's the matter? I'm so sorry! Pinayuhan ni Saitama si King na palakasin ang sarili, tapos nagpaalam na at umalis. Sunod ay pinakita si Genos na natalo na ang robot at sinabi sa doktor na ilipat sa kanya ang mga parte nito para mas lalo siyang lumakas. Pumayag ang doktor pero sinabihan nito si Genos na kapag dumating na ang oras na makaharap na nito ang cyborg, ay huwag itong kalabanan ng mag-isa. Sa headquarters ng Hero Association, tinipon ni Sitch ang mga dating nakulong para kumbinsihin ang mga ito na makipagtulungan sa mga bayani. Nakalabanan ang mga halimaw dahil masyado nang mabilis at marami ang paglitaw nito, kaso tumanggi si Sonic dahil ayon dito, sa ngayon ang kanyang focus ay nakatuon lang kay Saitama, at bukod doon ay baka maduwal siya kapag ginawa niya yun, tapos biglang alis. Sit around and play hero with you do-gooders. Sunod ay pinakita ang isang babaeng tinatawag na Blizzard at tulad ni Sonic ay nagbitaw ito ng pangako na hahanapin niya si Saitama. You're a dead man. Just you wait. Sa pagpupulong ay meron pang isang lalaki ang nagsalita, at pinagmalaki nito na siya ang pinakamalakas sa lahat ng tao na naroon. Pinakilala nito ang sarili bilang Garou, tapos hinamon ang lahat na siya ay salakayin. Nagalit si Sitch kaya inutusan nito ang mga bayani na bugbugin si Garou. The thing that really matters is that the strong are strong. Night-night, Grant. Pagkatapos mapabagsak ang 2 sa 3 bayani, ay sinabi ni Garou na siya ay nasa panig ng mga halimaw at idineklara na kalaban niya ang lahat. Inatake ito ng natitirang hero, kaso naputulan lang ito ng kamay at natalo. Immediately, all of them!
Binanata ni Garou ang lahat ng naroon maliban lang kay Sitch, para masabi nito sa iba ang pagdedeklara niya ng gera laban sa mga tao. Sunod ay pinakita si Fubuki na kilala bilang Hellish Blizzard, na inuutusan ang B-Class Rank 2 at 3, na banatan ang kanilang target kapag pumalag sa kanila. Samantala, nasa bahay lang si Saitama at nilalaro ang PSP na ninakaw niya kay King, habang si Genos naman ay gumagawa ng mga gawaing bahay nang maramdaman nito si Sonic sa labas ng pintuan. It's too fast for a human. Kinompronte nito si Sonic at pinigilan na lumapit kay Saitama. Okay then, just try to stop me. Habang naglalaban sina Genos at Sonic sa ibang lugar ay dumating sina Fubuki para imbitahan si Saitama sa kanyang grupo. Pinaliwanag nito kay Saitama na kailangan nito ng grupo para makasurvive sa pagiging bayani. Kaso agad itong tinanggihan ni Saitama na kanina pang walang galang kaya nagalit na si Fubuki, at pinagulpi ito. Ganun pa man ay napabagsak agad ni Saitama ang dalawa kaya si Fubuki na mismo ang lumaban. You don't seem surprised. So are you gonna fight by flinging rock? Sa kalagitnaan ng laban ay pinagalitan ni Saitama si Fubuki, dahil pinapalibutan nito ang sarili ng mga ibang hero, para lang magmukhang mas malakas, tapos pinagsabihan ito ni Saitama na bigyang respeto ang ibang mga bayani, kaso imbes na makinig ay muli lang na umatake si Fubuki. Ilang saglit pa ay dumating sina Sonic at Genos na naglalaban kaya sumabog ang lugar. Buti na lang ay agad na nailigtas ni Saitama si Fubuki sa malakas na pagsabog. Nagtaka si Fubuki nang ipakilala ni Genos na isang S-Class ang sarili bilang alagad ni Saitama, na isang B-Class. Pagkatapos nun ay muli na namang naglaban si Genos at Sonic. A monster! Not really. Dito ay pinakita ni Genos ang bunga ng kanyang bagong upgrade at ito ay karagdagang bilis at lakas. Wow, looks like he's gotten a little faster. He dodged it? Wait! Dahil sa bagong upgrade ni Genos ay napilitan na rin si Sonic na gamitin ang mas mabilis niyang galaw. Sa bilis ay hindi na ito masundan ni Genos kaya naisip nito na pasabugan na lang ang lugar. It's done! Pero agad itong pinigilan ni Saitama dahil ayon dito ay ayaw niyang masira ang labas ng kanyang apartment. Sunod ay sinabi ni Saitama na kakalabanin na niya si Sonic para tumigil na ito. Tenfold funeral! Sa huli ay natalo rin ni Saitama si Sonic, kahit sa bilis at natamaan ito ng shockwave na kanyang nalikha, kaya ito bumagsak. Pagbalik sa apartment ay sinabi sa kanila ni Fubuki ang dalawang dahilan kung bakit hindi siya tumataas ng ranggo. Una ang kanyang ate, na mas malakas sa kanya ang kapangyarihan. Pangalawa si Sweet Mask na rank 1 ng A-Class dahil pinipigilan nito ang gustong umakyat ng S-Class. Dito nga ay pinakita kung gaano kasama si Sweet Mask. Pagkatapos nun ay dumating si King para kunin ang kanyang video game, nagulat si Fubuki at napaisip kung paano naging kaibigan ni Saitama na isang B-Class ang isang S-Class na tulad ni King. Dito ay pinapaliwanag ni Saitama kay King na hindi niya sinasadyang masira ang PSP, at mabura ang nasave na data nito. Sa isang pulong sa Hero Association, ay napagdesisyonan na ang pagbigay ng pangalan na Demon Cyborg kay Genos, dahil sa agresibong pag-atake nito, habang ang kay Saitama naman ay Cape Baldi, kasi kalbo kinas ulo. Kaso pagkatapos ng meeting ay pinakita na naaasar si Sitch, dahil hindi masyadong binigyan ng pansin, ang sinabi niya tungkol kay Garou. Gotta say, I'm not impressed. I look forward to finding one who can back. Sa sumunod na araw ay binanata ng sobra ni Silver Fang, ang kanyang mag-aaral na si Charanko at pinaalis ito sa kanyang dojo. Dahil sa nangyari ay pinuntahan ni Charanko sina Saitama at Genos, para magtanong sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang master, pero nagtaka ito nang makita na nasa apartment din ni Saitama sina King at Fubuki. Ayon kay Genos kaya pinalayas ni Silver Fang si Charanko, ay para mailayo ito sa panganib na maaring ihatid ni Garou. Pagkatapos makakuha ng sagot kay Genos ay umalis na si Charanko, at habang naglalakad pa uwi ay nakita nito na binibiktima ni Garou si Muman Rider. Ganun pa man bago pa man may mangyari ay biglang dumating si Tank Top Vegetarian, para gumanti pero muli lang itong pinabagsak ni Garou.
Dahil doon ay nagalit si Tank Top Master na isang S-Class at umatake. Samantala, tinawag ni Bang ang kanyang kapatid na si Bomb para tulungan siya sa pagpigil kay Garou. Sa laban naman ay pinakitang duguan na si Garou, pero nang tatapusin na ito ni Tank Top Master ay biglang hamarang si Muman Rider. Sinabi nito kay Tank Top Master na hindi dapat pumatay ng tao ang isang bayani. Nakinig si Tank Top Master at tumigil, pero ayaw pa rin sumuko ni Garou kaya muli na naman itong binanatan. Here right now! Damn. Looks like it slipped out. Ganun pa man sa pagkakataong ito ay pinakita na ni Garou ang tunay niyang lakas at binanatan ang lahat. That fighting style of yours is pretty predictable. How you do against the whole legion of tank tops? Sa huli ay hindi na nakatiis si Charanko kaya lumabas na ito para tumulong. Kinabukasan ay natagpuan na lang nila Bang ang buong Tank Top Gang at sina Charanko na nakabulagta sa kalsada. Binisita ni Saitama si Muman Rider sa ospital at binigyan ng saging. Naroon din si Tank Top Master kaya binigyan niya rin ito ng saging. Samantala, nakakilala si Garou ng isang batang lalaki na nagngangalang Teryo. Nagbabasa ito ng isang hero almanac na naglalaman ng mga impormasyon sa bawat hero. Dahil doon ay nalaman ni Garou kung saan makikita ang hero na si Golden Ball. Sa hospital naman ay naroon pa rin si Saitama at tinatanong kay Tank Top Master ang ginamit na estilo ni Garou sa laban. Ayon kay Tank Top Master ay tila ginawa talaga ang estilo ni Garou para tumapos ng mga bayani. Pagkatapos nun ay pinuntahan naman ni Saitama si Charanko para tanungin ito tungkol sa martial arts, kaso wala itong nasabi kaya binigyan na lang nito si Saitama ng ticket sa isang mixed martial arts tournament na kanyang sinalihan. Dito ay nakita ni Saitama na malaki ang pera na premyo kaya naisipan niyang sumali gamit ang pangalan ni Charanko. Samantala, nakita na ni Garou si Golden Ball at hinamon niya ito ng laban. Pumayag si Golden Ball at pagdating sa eskinita ay agad itong umatake. Not drunk, but you're... On for size. Rebound shot. He's dodging all that with minimal movement. This guy's on another level. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang dumating si Spring Mustachio at nilabanan din nito si Garou. I think not! Sa kasamaang palad ay agad na napabagsak ni Garou si Spring, habang si Golden Ball naman ay wala ng bala. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang manyak na direktor ng Hero Association na dumidiskarte sa dalawang pokpok na babae. Nakita ito ni Garou at sinuntok sa mukha. Come on, just relax. It's for That was me. punk. Sunod na naging biktima naman ni Garou ay si Saitama na bumibili ng wig na gagamitin nito sa paligsahan. Tables turn. Excuse me. Pagkatapos mapabagsak si Garou ay umuwi na si Saitama at sinukat ang kanyang wig. Nakita ito ni Genos at inakalang desperado na ito na magkabuhok, kaya agad nitong tinawagan si Dr. Casino para hilingin dito na taniman ng buhok si Saitama. Ganun pa man ay naipaliwanag ni Saitama kay Genos ang totoong dahilan. Just kinda curious. Gonna see what's up with all this martial arts stuff. Dito ay pinakita na noong bata pa man si Garou, ay mas kinakampihan na nito ang mga halimaw kesa sa mga bayani. Ayon dito, ayaw niya sa mga bayani dahil lagi itong nananalo, habang ang mga halimaw naman kahit na magsikap ay lagi pa rin talo. Dahil doon ay naisip ni Garou na hindi patas sa mga halimaw ang mundo, kaya nag-decide ito na maging malakas na halimaw, para baguhin ang senaryo. Pagkatapos nun ay nagising na si Garou, mula sa kanyang pagkatalo laban kay Saitama, pero hindi nito maalala ang nangyari. Nakarating na sa Hero Association ang ginawang pagbanat ni Garou sa direktor, at napagkasunduan ng mga ito na pabantayan sa mga S-Class Hero ang mga opisyales. Class S hero. Is that realistic? Class S has been Ganun pa man ay agad na tinanggihan ni King ang utos kasi natatakot ito. Dahil sa nangyari ay si Metalbat na lang ang inutusan na magbantay,
Ilang saglit pa ay tumawag ang kapatid ni Metalbat, kaya umalis muna ito pero agad ring bumalik, nang may dumating na mga halimaw. They haven't paid their bill yet. Samantala, nasa tournament na si Saitama at nag-sign up ito gamit ang pangalan ni Charanko, pero habang naghihintay ay bigla itong nilapitan ni Sourface na dating estudyante ni Bang. Plano ni Sourface na manalo sa torneo upang maging sikat tulad ni Bang. Sunod ay sinabi nito na dahil sa isang insidente sa nakaraang torneo, ay mahigpit ng pinagbabawal na magpanggap na ibang tao dahil mapapatawan ng panghabang buhay na ban at malaking multa. Ayon dito ang kalahok na nagpanggap na ibang tao ay si Garou. Kinuwento rin ito na 6 na buwan na ang nakararaan ay nagwala si Garou sa dojo, at binanatan nito ang mga estudyante kabilang na si Sourface. Ganun pa man matapos nun ay binugbog ni Bang si Garou at pinatalsik ito mula sa dojo. Pero dahil sa takot ay napilitan na rin si Sourface na umalis. Sunod ay inasar ni Sourface si Charanko, kaya sinabihan ito ni Saitama ng duwag dahil natakot ito kay Garou. Sabay bitiw ng pangako na mananalo siya sa torneo, lalong nainas sa kanya si Sourface. You'll find out what it's like to be in a real fight. Samantala, madaling natalo ni Metalbat ang dalawang halimaw, pero nagawa pa nitong makatawag ng restback. Kaya may dumating na bagong kalaban at ito ang Senior Centipede. Sunod na dumating ay ang Rafflesidon na naglagay ng pangpatulog na gas sa hangin kaya nakatulog ang opisyal at ang anak nito, ganun pa man ay nagawa pa ring makapalag ni Metalbat. Smash him and be done with it! Sa isang parke ay pinakitang kausap na naman ni Garou ang batang si Teryo, at sinabi nito kung nasaan si Watchdog. Ganun pa man ay nagbago ang target ni Garou, nang tumunog ang alarma at sinabi na nakikipaglaban si Metalbat sa di kalayuan, pagkatapos nun ay pinakita na nagsimula ng makipaglaban si Metalbat. Defeat us and we may tell you. That was brutal. Sa kalagitnaan ng laban ay pinukpok ni Metalbat ang sarili niyang ulo para magising at makapagpatuloy sa laban. Easy! Just one whack each, and we'll call it even! Sa huli ang nagwagi ay si Metalbat, pero may kutob ang mga staff ng Hero Association na darating ang Elder Centipede. Ilang saglit pa ay dumating nga ito at ayon sa dalawang lokal na hero ay may banta itong dragon. Now then, how do you want to do this? Dahil doon ay pinalikas na ni Metalbat ang dalawa kasama ang opisyal habang siya naman ay pipigilan ng Elder Centipede. Hindi nasaktan ng atake ni Metalbat ang halimaw, ganun pa man ay natuklasan niya na iniiwas ng halimaw ang kanyang ulo, kaya ito ang sunod niyang pinuntirya. Spirit Dragon Pummeling! Maya-maya pa ay nakarating na si Garou sa lugar ng bakbakan, at saktong tumilapon sa tabi nito si Metalbat, dahil doon ay kaagad itong hinamon ni Garou ng laban. Sa headquarters ng Hero Association ay pinag-uusapan ang nangyayaring laban, nang biglang may dumating na report na may bagong lumitaw na mga halimaw. Nilabanan ni Metal Knight ang Elder Centipede para masubukan ang bago niyang arsenal, pero hindi man lang nito nasaktan ang dambuhalang halimaw. Samantala, pinakita na nagsimula na ang laban ni Metalbat at Garou. Standing. His swings are coming faster. Sa kasagsagan ng laban ay napansin ni Garou, na lalong lumalakas si Metalbat sa tuwing matatamaan ito ng atake, dahil doon ay nagseryoso na si Garou sa laban. I got a personal rule to never... Get on this, moron! Napabagsak ni Garou si Metalbat pero muli itong nakabangon at umatake. Ganun pa man ay tumigil si Metalbat dahil dumating ang nakababatang kapatid nito na si Zenko. Babawi sana ng atake si Garou, pero hinarang na ito ni Zenko, at inutusan silang huminto sa paglalaban. Nagpaubaya si Garou at umalis na lang para hanapin si Watchdog Man. Matapos nun ay nag-decide si Metalbat na muling kalabanan si Elder Centipede,
pero tuluyan na itong bumagsak dahil sa labis na pinsala sa katawan at nadagdagan pa ito, nang binatukan siya ni Zenko para pigilan, balak itong samantalahin ng isang halimaw na nagngangalang sludge jellyfish pero napigilan ito ni Garou. Tapos dumating ang halimaw na pinangalanang Phoenix Man, at sinubukan nitong hikayatin si Garou, na sumali sa Monster Association. Agad itong tinanggihan ni Garou, pero sinabi ng Phoenix Man, na magkikita silang muli kung ipagpapatuloy ni Garou ang pagtugis sa mga bayani. Ang dalawang bayani ng C-Class na si Pineapple at Mohican, ay nakaharap si Rhino Wrestler at mabilis na natalo. Dahil doon ay nakuha ng mga halimaw si Waganma, at dumating na si Phoenix Man para sabihan si Elder Centipede, at ang iba pang mga halimaw na umatras. Ganun pa man ay agad na kumapit si Metal Knight kay Elder Centipede para masundan ito sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nun ay pinakita na marami pang halimaw ang nanggugulo sa iba't ibang lugar. Sa tournament naman ay pinakita na malapit na itong magsimula, at pinakilala na isa-isa ang mga kalahok. Defense, Hamukachi! With his giant smothering killing tech! Kaso nang pinakilala na si Saitama ay nabuo ito ng mga tao, kawawang kalbo. Ang panghuling pinakilala ay si Shiryu, at napansin nito na gusto siyang patayin ni Bakuzan, na nakatayo sa kanyang likod. Ganun pa man ayon kay Shiryu, ang nais niya talagang makatapat ay ang nagpanggap na Wolfman. Matapos nun sa backstage ay minaliit ni Zakos, si Saitama pero pinagtanggol ito ni Sourface. Ganun pa man ay gumanti ng pang-aasar si Saitama at sinabihan nito si Zakos na mahina. Samantala, patuloy pa rin si Nabang at Bam sa paghahanap kay Garou, nang makita nito ang isang halimaw na may banta na demonyo at may pangalang Boxing Demon. Now I'm a monster! Tinapos ni Bang ang halimaw ng walang kahirap-hirap at muling nagpatuloy sa paghahanap. Sunod ay pinakita ang maraming halimaw na may iba't ibang antas ng banta ang nagsimula ng umatake sa mga bayani, dahil doon ay sobrang nababahala na ang Hero Association. Dito ay pinakita ang isang babaeng halimaw na may kakayahang kontrolin ang iba, at tatapusin na nito ang isang bayani. Buti na lang ay dumating ang grupo nila Fubuki at nailigtas ito. I knew it! The Blizzard Bunch! Sa tournament, matapos talunin ni Lightning Max si Ring Ring, ay sinabi ni Zakos na ang mga kalahok na mahina ay nilalaban sa kapwa mahina. Dahil doon ay nalaman ni Saitama na mahina rin si Zakos kasi ito ang makakalaban niya, nakalista kasi si Saitama sa mga mahina. Sa huli ay sinampal lang ni Saitama si Zakos at natalo na ito kaya tinawanan ito ng mga tao, kawawa. I may have done a bad thing. Ang sunod na naglaban ay si Lightning Max at si Ryu. Kaso mabilis lang na natalo ni Ryu si Lightning Max. Sunod ay nakatanggap si Genos ng mensahe na may maraming halimaw sa paligid ng tournament, pero sa oras ding yun ay nagsimula na ang laban ng A-class hero na si Snake. Work on me, old man! Eat knuckles, you bottom! Nakarating na sa staff ng tournament ang balita sa mga halimaw, ganun pa man ay nakumbinsi ito ni Bakuzan na huwag palikasin ang mga tao, kasi marami naman daw martial arts master doon. Si Genos naman ay nag-decide na patayin ang mga halimaw sa labas ng venue, para hindi maistorbo ang laban ni Saitama. Pagkatapos nun ay pinakita na si Snake ang nanalo sa laban. Nagpatuloy lang ang tournament habang si Genos ay nasa labas at pinapatay ang mga halimaw. There is another monster nearby. Be gone! Maya-maya pa ay nakaharap ni Genos ang isang malakas na halimaw na ipis. Sunod ay pinakita si Sourface na natalo ang kanyang kalaban na si Jakuman at binigyan niya ito ng respeto. Tuwang-tuwang pinagmalaki ni Sourface kay Saitama na siya ang nanalo, kaso tumae pala ito kaya hindi nakapanood. Pagkatapos nun ay laban na ni Saitama at Bakuzan, hype na hype ang mga announcer na inilarawan si Bakuzan bilang walang awa na fighter, pero si Saitama ay kalmado lang na tinatali ang kanyang damit. Ilang saglit pa ay lumapit na si Bakuzan at hinawakan ang buhok ni Saitama kaya nasuntok tuloy. You'll go straight. Don't touch my head, dude. Natalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok kaya sobrang nabilib si Ryu. Alright then. Sunod ay pinakita ang batang si Teryo, na hindi makapaniwala na natalo ang kanyang idol na bayani. Samantala, pinakita si Genos na nahihirapan na talunin ang Demon Level Awakened Cockroach. Prepared to stop anything in its tracks.
Even an ultra-fast ninja. Incinerate! Sa huli ay nabigo si Genos na patayin ng awakened cockroach dahil nakatakas ito. Pagtalikod ni Genos ay bigla itong inatake ng isang misteryosong nilalang. Samantala, nagtagumpay si Dues na makontrol ang lahat ng alagad ni Fubuki, dahil sa nangyari ay nahirapan na itong lumaban. Yes! Time for some real punishment! Ayon kay Dues ay inatake niya si Fubuki para makaharap niya si Tatsumaki. That hurts, you Pero sinabi sa kanya ni Fubuki na kapag nasaktan siya ay malalaman ni Tatsumaki. Ilang saglit pa ay isang durog na halimaw ang lumapag sa harap ni Dues at kasunod nito si Tatsumaki. Go on home now, Blizzard. I'll take care of Team, don't attack them! Sa huli ay nakatakas si Dues at pinayuhan ni Tatsumaki si Fubuki, na huwag makisama sa mahihinang nilalang, dahil magiging pabigat lang ito tapos sabay lipad paalis. Oh, and would you let the nobodies know, in real emergencies, if they... Sa tournament ay magkalaban na sina Shiryu at Snake, madali lang na naiiwasan ni Shiryu ang mga atake ni Snake, dahil doon ay tinanong ni Snake si Shiryu kung paano ito lumakas. Sagot ni Shiryu ay sadyang talentado lamang siya, tapos sabay sabi kay Snake ng paano ka naging bayani kung ganyan ka kahina, at hindi ka epektibo na maging isang bayani. Matapos nun ay pinabagsak na ni Shiryu si Snake. You're not... I am. Understand now? Sunod ay pinakita ang mga natalo na S-Class hero at ang boss ng mga halimaw na si Orochi. Victory is imminent! Oh, Monster King Orochi! Sinasabi ng halimaw na si Cycles kay Orochi na nalalapit na ang kanilang tagumpay. Martial arts into you. Come at me! What can I say? Single blow Charanka! Sa tournament ay natalo na rin ni Saitama si Sourface. Sunod ay pinakita na narating na ni Garou ang kinaroroonan ni Watchdog pero napigilan ito ng mga halimaw. Habang ang S-Class hero naman na si Child Emperor ay ginamit ang kanyang robot para makakuha ng sample ng venom at makagawa ng lunas dito. Now that you figured that out... Huh? Self-destruct! Samantala, sa Hero Association ay may dumating na report na kumikilos na ang mga S-Class hero. Monsters are appearing simultaneously in cities across the country. The Hero Association lacks intel. I found you. Si Child Emperor naman ay tinulungan ng S-Class hero na si Pig God. Dahil sa tulong ni Pig God ay matagumpay na naipadala ni Child Emperor ang anti-venom sa headquarters. Sa tournament naman ay kalaban na ni Saitama si Chozei na for the yabang. Ilang saglit pa ay tinamad na si Saitama na makinig sa yabang ni Chozei kaya sinuntok na niya ito. Unbelievable! Another... Sa kung saan, ang A-class na si Death Gatling ay nagtipo ng iba pang mga bayani para labanan ang 100 Eyes Octopus, pero pinigilan ito ng S-class hero na si Flashy Flash at sinabi na manood na lang kayo sa laban. Sa puntong ito ay tatapusin na sana ni Flashy Flash ang halimaw, nang biglang nakialam si Tatsumaki. Pagkatapos patayin ng halimaw ay sinabihan ni Tatsumaki na mahina si Flashy Flash tapos sabay alis. Samantala, si Atomic Samurai ay dumalo sa isang pulong kasama ang Council of Swords Masters para talakayin ang problema kay Garou. Kaso sa kalagitnaan ng pulong ay biglang sinabi ng isang Swordmaster na siya ay pumanig sa Monster Association, naglabas ito ng 3 Monster Cell at pinaliwanag na ito ay nakapagpapalakas, pero kapalit nun ay magiging halimaw ang kumain. Nagbagong anyo ang Swordmaster at sinabi na papatayin niya si Atomic Samurai, dahil ito ay banta sa mga halimaw. Ganon pa man ay naunahan itong umatake ni Atomic Samurai. Matapos nun ay idineklara ni Atomic Samurai na ang Monster Association ang bago nilang target. Sweetie who takes it off! A flurry of kicks! But he's stopping Kershaw! Sa Super Fight Tournament naman ay nagsimula na ang laban pero nagpakitang gilas muna si Shiryu. Pagkatapos magpasikat ay tinanong ni Shiryu kung ano ang layunin ni Saitama sa pagsali.
Sagot ni Saitama ay para makaranas ng iba't ibang martial arts, dahil doon ay nangako si Shiryu na ipapakita niya kay Saitama ang martial arts bago sumugod. That was even faster than before! Man, he's really hanging in there. Dito ay aatake na sana si Saitama pero biglang napaatras, dahil ayaw nitong matanggal ang kanyang buhok. Akala tuloy ni Shiryu ay natakot si Saitama. Sunod ay hinalipusta ni Shiryu ang mga bayani, at sinubukang hikayatin si Saitama na wag maging isang hero, kasi daw wala itong kwenta at nakakainip. Nagalit si Saitama kaya hinayaan nito na kumonekta ang sipa ni Shiryu tapos gumanti ng suntok. Guess you don't get any stronger. Pinigilan ni Saitama ang kanyang suntok bago ito tumama kay Shiryu, pero lumikha ito ng malakas na shockwave. Kaso dahil sa pagkakatuklas ng pagpapanggap ni Saitama ay tuluyan na itong na-disqualified, pero nang aalis na si Saitama ay bigla itong sinalakay ni Shiryu na hindi matanggap ang nangyari. Now you will understand! I'm not getting to him! Ginamit na ni Shiryu kay Saitama ang pinakamalakas niyang atake pero wala pa ring epekto. Tapos sinabi ni Saitama na alam na niya ang silbi ng martial arts at ito ang pagandahin ng mga atake, dahil doon ay mas lalong nagalit si Shiryu at sumugod. Sa huli ay natalo ni Saitama si Shiryu gamit lang ang puwet. Ayon kay Shiryu ay sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya natalo. Sunod ay pinakita si Genos na nagkaroon na ng malay mula sa pagkatalo. Binigay kay Shiryu ang kampyonato, dahil na-disqualified si Saitama. Ayon kay Shiryu ay iiwasan na lamang niya si Saitama at kakalimutan, pero sa oras ding yun ay dumating ang halimaw na umatake kay Genos na si Gokutsu, kasama ang mga alagad nito. Hinarap ito nila Lightning Max at Sneak pero madali lang itong natalo. Here's that. Napag-alaman na si Gokutsu ay isang dating tao na naging kampyon sa martial arts pero inakalang napatay ito ng mga halimaw. Ganun pa man ayon kay Gokutsu ay kinidnap lang siya ni Orochi at Gyoro, tapos inalok na maging halimaw para maging malakas. Wanted in order to satisfy my ambitions, becoming a monster. Inutusan ni Gokutsu ang mga martial artist na naroon na kumain ng monster cell para hindi niya ito patayin. Natakot ang isang martial artist at kinain nga ito kaya naging halimaw. Incredible! The power! The violence flooding through me! Pero agad itong pinatay ni Chozei na kumain rin ng monster cell para mas lumakas. Don't! Pagkatapos nun ay sumunod na rin ang iba at kumain para sa kanilang kaligtasan. The energy! And guys like you just get in my way. Ganun pa man ay mabilis lang na pinabagsak ni Shiryu ang mga martial artist na naging halimaw, pagkatapos nun ay si Chozei naman ang hinarap ni Shiryu. Gumamit si Chozei ng malakas na atake at sinalag yun ni Shiryu para proteksyonan ang iba. Buddy, quick tiger fist! Sa huli ay natalo ni Shiryu si Chozei kaya si Gokutsu naman ang kanyang hinarap, kaso kaagad lang siyang napuruhan nito. Samantala, nagsimula ng salakayin ni Garou si Watchdog. Si Shiryu naman ay muling bumangon at sumugod. That's it! Fight! Pero biglang inutusan ni Gokutsu ang kanyang mga alagad na banatan ang iba pang mga naroon, bago muling inatake si Shiryu. Is it broken? Natalo si Shiryu kaya ibinigay na ito ni Gokutsu sa kanyang mga alagad. Dito ay humingi na ng tulong si Shiryu kay Bakuzan na nanonood sa Gedli, kaso tumanggi ito at sinabi na galit siya kay Shiryu, tapos kumain ng 3 monster cell upang lumakas, kaso hindi nito kinaya at nawalan ng malay. Ganun pa man sa puntong tatapusin na si Shiryu ng mga halimaw ay dumating sina Lightning Max at Sneak, para iligtas ito, pagkatapos nun ay sabay-sabay nilang inatake ang 3 halimaw.
Inaya ni Shiryu sina Lightning Max at Sneak na tumakas, pero nagpaiwan ang mga ito para pigilan si Gokutsu. Dahil doon ay si Shiryu na lang ang tumakas pero inatake ito ni Bakuzan. Sa headquarters ng mga halimaw ay sinabi ni Gyoru na nagtagumpay na silang magdulot ng takot sa mga tao at makakuha ng hostage. Dagdag pa nito ay nagtagumpay rin sila na magparami sa tulong ni Nyan, na nag-recruit sa kulungan at ni Gokutsu na pumunta sa tournament. Inutusan na ni Gyoru sina Gokutsu na bumalik, kaso ayaw ni Bakuzan kaya tinakot ito ng suntok ni Gokutsu at pinagsabihan na wag mayabang. Tinuro ni Gokutsu kay Bakuzan ang lokasyon ng headquarters bago umalis. Pag-alis ni Gokutsu ay sinabi ni Shiryu kay Bakuzan na hindi na siya lalaban kaya pabayaan na lang siya na mabuhay. Kaso hindi nakinig si Bakuzan dahil ayon dito ay natutuwa siyang mangbanat ng mahihinang nilalang. The other one! Ah! Look at that, the great... Dahil doon ay desperado na sumigaw ng tulong si Shiryu. Help me! Somebody, please! Maya-maya pa ay unang tinapakan ni Bakuzan sina Lightning Max at Sneak pero bigla itong kinuha ni Saitama. Naalala ni Bakuzan na si Saitama ang tumalo sa kanya kaya sobra itong nagalit at umatake. Sa huli ay natalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok lang. Sunod ay formal nang ipinakilala ni Saitama ang kanyang sarili kay Shiryu bilang isang bayani. Ipinaliwanag rin ni Saitama kay Shiryu na sumali siya sa martial arts tournament para maranasan ang martial arts at para na rin sa premyong pera. Sinabi ni Shiryu kay Saitama na merong Monster Association at ginagawa nitong halimaw ang mga tao, tulad ni Bakuzan. Pagkatapos ay pinigilan ni Shiryu si Saitama na umalis, dahil baka makasalubong nito si Gokutsu, pero hindi ito nakinig. Ilang saglit pa ay may narinig si Shiryu na mga suntok at pagsabog sa malayo, kaya inakala nito na pinatay na si Saitama at napaiyak, pero nagulat ito nang biglang bumagsak sa kanyang harapan ang putol na ulo ni Gokutsu. Bumalik rin si Saitama at hiniling sa kanya na wag sabihin sa sino man ang nangyari. Tinanong ni Shiryu kung maaari ba siyang maging bayani at sinagot naman ito ni Saitama ng oo. Kaso nang hilingi ni Shiryu kay Saitama na gawin siyang alagad, ay mabilis itong tumanggi. Samantala, kasalukuyang nakikipaglaban si Puri-Puri Prisoner sa isang demonyong halimaw na tinatawag na Free Hugger. Natalo niya ang halimaw sa pamamagitan ng pagyakap dito ng mahigpit. Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag si Puri-Puri Prisoner na nahuli ng mga halimaw ang kanyang mga kasama sa selda. Habang naglalakad ay napapaisip si Saitama na sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw, at martial artist ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkabagot. Dumating si King, at pinaliwanag na si Saitama ay masyadong nakafocus sa pagiging pinakamalakas na bayani, kaya hindi na nito nabibigyang pansin ang tunay nitong layunin, na maging pinakamahusay na bayani. Kaso ayon kay Saitama ay mas lalo lang siyang nabagot sa mga sinabi ni King, dahil doon ay sumuko na si King at inalok na lang si Saitama na maglaro ng video game. Sa unahan nila Saitama ay naroon si Garou na naglalakad at sugatan. Ayon dito ay natalo siya ni Watchdog, dahil parang hayop ang estilo nito sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay nakita nito si King at agresibong umatake. Here goes! Get ready to die! Pero sinipa lang ito ni Saitama at tumama sa konkretong pader. Pagkatapos nun ay sinabi ni Saitama kay King ang tungkol sa Hero Hunter at hindi na siya makapaghintay na makilala ito. Samantala, habang nagsasanay si Sonic ay bigla itong inatake. Attacked. That sounds so Ang dalawang umatake ay nakilala ni Sonic na mga ninja warrior na sina Gale Wind at Hellfire Flame. Ayon sa dalawa ay pumunta sila doon para maimbitahan si Sonic na sumali sa Monster Association. Remember? That's because We are monsters. Binigyan nito si Sonic ng Monster Cell tapos umalis. Sunod ay pinakita na nakauwi na si Sonic at plano nitong kainin ang Monster Cell para matalo si Saitama. Sa kung saan ay sinusundan ng S-Class hero na si Zombie Man, si Martial Gorilla. Ilang saglit pa ay nakasalubong nito si Armored Gorilla at inatake pero agad na natalo. Dahil doon ay nag-decide si Zombie Man, na si Armored Gorilla na lang ang sundan. Pagkatapos ay pinakita na nakatayo sa taas ng isang gusali si Nabang at Bomb na nabigo na mahanap si Garou.
Sa headquarters ng Hero Association ay isang staff ang sinaniban ng isang halimaw at naghatid ng mensahe. I said we've received a message from the Monster Association. Sunod ay pinakita si Sonic na niluto ang Monster Cell at kinain. Think about it. I'm coming for you, Saitama. Natalo si Saitama kay King ng maraming beses sa video game. K.O. K.O. Pagkatapos nun habang nagpapahinga ay napansin ni Saitama ang kakaibang telepono ni King. Ayon kay King ang telepono ay ginagamit ng mga bayani para tumawag ng backup. Sa headquarters ng Hero Association, kinokontrol ni Gyoro ang isang staff para sabihin na sila ay humihingi ng ceasefire para sa kapayapaan, pero nang pumayag ang isang executive ay bigla itong pinatay ng halimaw. Oops. Guess my finger slipped. Ayon kay Gyoro, ay joke lang ang kanyang sinabi, dahil ang kanilang tunay na plano ay harapin ang buong Hero Association sa isang laban. Dagdag pa nito ay meron lang 3 araw ang mga hero na iligtas ang hostage, matapos nun ay nag-self-destruct na ang mata ni Gyoro. Get a little freaky! Wait, was that good? Habang ang naiwang halimaw naman ay pinatay ni Super Alloy. Right! What kind of question is that? Sa headquarters ng Monster Association ay pinagmalaki ni Gyoro ang kanilang plano na magbibigay sa kanila ng tagumpay at pinuri ang Monster King na si Orochi. Pero walang pumalakpak na halimaw kaya ginamit na pangtakot ni Orochi ang natalo kay Genos na si Awakened Cockroach at kinain. Please stop it! Stop! He ate it! Isusunod sana ni Orochi si Dues pero nakaligtas ito nang sabihin ni Gyoro na mayroon itong kakayahan na mapapakinabangan. Tinanong ni Orochi kung nasaan si Gokutsu kaya hinanap ito ni Gyoro at natuklasan na patay na pala ito. Etsu, he's dead. Samantala, nagising na si Garo mula sa sipa ni Saitama at nakita ang A-class hero na si Death Gatling. Nag-decide si Garo na wag muna itong kalabanan pero napansin siya nito. Si Genos ay nakatanggap na naman ng bagong upgrade mula kay Dr. Casino matapos itong masira ni Gokutsu. Nakarating na sa publiko na ang Monster Association ay nagdeklara ng gera laban sa mga bayani, at nagdulot ito ng pagkabahala sa lahat, habang ang mga halimaw naman ay nagbabalak na pumatay ng mga tao at sumali sa Monster Association, pero lahat ito ay pinatay ni Saitama na lumabas para itapon ang kanyang mga basura. If I don't hurry, I'll miss the garbage truck! Samantala, inuutusan si Teryo ng kanyang mga kaibigan na paalisin sa kanilang hideout ang isang misteryosong lalaki. Pagdating sa hideout ay nalaman ni Teryo na si Garo pala ang lalaki. Natatakot ito na paalisin si Garo kaya umiyak na lang ito. Alright, fine. I'll move to another place. Dahil doon ay binigyan ito ng payo ni Garo na magpalakas ka kung gusto mong respetuhin ka ng iba. Sa sandaling yun ay dumating na si Death Gatling, kasama ang iba pang mga hero upang harapin si Garo. Ilang saglit pa ay naramdaman na ni Garo ang mga hero kaya saglit itong tumingin sa almanac ni Teryo, para makapaghanda. Batid ni Garo na mahihirapan siyang lumaban sa ganong kalagayan, pero hinarap pa rin niya ang mga ito. Don't shoot up the place. Aren't you a sweetheart? You giving it? Maya-maya pa ay tuluyan ang napalibutan si Garo ng mga hero. You're going down first! Attacks. Little shit! They've got me surrounded. And I don't have the Ayon kay Death Gatling ay gusto nilang talunin si Garo, para makakuha ng respeto mula sa Hero Association, dahil tanging mga S-class lamang ang pinapansin ng mga ito at isinasantabi ang iba pang masisipag na bayani. Pagkatapos ay biglang nahirapan sa paghinga si Garo at nahilo dahil sa lason, ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin nito ang pakikipaglaban. Dito ay pinakita na inaasar ng mga bata ang halimaw na natalo ng hero pero pilit itong pinagtanggol ni Garo. Sa mga bata, pagkatapos maalala ang nakaraan ay mas lalong lumakas si Garo. doing? Oh, did he? Put me down! Napabagsak ni Garo ang 4 na hero kaya nag-decide na sina Death Gatling na wag na itong buhayin. Kaso biglang tumakbo ng mabilis si Garo at pinabagsak si Smileman.
Nagalit si Death Gatling at pinaputukan ng baril si Garou pero agad na napahinto dahil lumapit si Garou kay Glasses. Habang binabanata ni Garou ay naalala ni Glasses kung paano siya minaliit sa grupo ni Fubuki, at nang niligtas siya ni Saitama. Dito ay pinayuhan ni Saitama si Glasses na sa halip na tingnan ang iyong mga kabiguan, ay mag-focus ka na lang sa pagpapalakas. Kaso sa kabila ng matinding determinasyon ay natalo pa rin ito at si Stinger. That's the spirit. You got lots of... Sinubukan ni Garou na sabihin kay Death Gatling na may bata sa loob ng hideout, pero hindi ito naniwala at ginamit pa rin ang kanyang Death Shower. Matagumpay na na-deflect ni Garou ang lahat ng bala para hindi tamaan si Teryo, pero ayaw pa rin sumuko ni Death Gatling at muling umatake pero madali lang na natalo. Pagkatapos nun ay tumakas si Teryo nang makita ang mga sugatang hero. Pupunta sana si Garou sa hideout para uminom ng tubig pero biglang dumating si Genos na tumugon sa backup signal ni Glass. Received a call for assistance. You will be eliminated. Gun flows! I see. Samantala, hindi pa rin matalo ni Saitama si King sa video game, kaya sobrang naiinis na ito at dumami ang ugat sa ulo. Sunod ay nag-vibrate ang telepono ni King, kaya nalaman nila na may nagaganap na bakbakan. Pagkatapos ay tinanong ni King kung nasaan si Genos kaya biglang naalala ni Saitama ang nasirang si Genos at nag-decide na hanapin ito. Samantala, nagsimula na namang umatake si Garou at ginamit nito ang estilo ni Watchdog. Nagawang maipit ni Genos si Garou sa isang puno gamit ang kanyang robot na kamay, pero nang tatapusin na niya ito ay bigla itong nakatakas. Naghanda si Genos ng isa pang pag-atake pero bigla itong sinalakay ng mga halimaw na gustong tulungan si Garou, ganun pa man ay mabilis lang itong nakawala at pinatay ang mga halimaw. Sa puntong ito ay handa na si Genos na tapusin si Garou, pero bigla itong sinipan ni Bang sa ulo at tumilapon, sinundan ito ni Bam na pinatay naman ang mga halimaw, dahil doon ay si Bang naman ang makakalaban ni Garou, pero bago yun ay naalala muna ni Bang ang unang pagkikita nila nito. Opponent like this. Damn it. I'm blacking out. Sa itaas ng nagaganap na laban ay naroon si Phoenix Man na iniisip kung paano niya may tatakas si Garou. Habang si Bang at Bam naman ay nagsimula ng banatan si Garou nang walang awa. No shame. Ganging up on me like this. Even if I put on a sob act and... But that's impossible. Naalala ni Garou noong bata pa siya ay meron siyang sikat na kaklase na may pangalan na Tachan, at palagi itong pabida. Lagi siya nitong ginagawang kontrabida at tinutulungan pa ito ng iba na bulihin siya, dahil doon ay naisip ni Garou na gusto lamang ng mga tao na maging bayani, upang talunin ang mga mahihinang nilalang. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng lakas si Garou na patigilan sa pagsugod si Bang at Bam, sinamantala yun ni Phoenix Man para maitakas si Garou. Titirahin sana ni Genos sina Garou at Phoenix Man ng malakas na atake, pero nasalag ito ni Elder Centipede na nagdulot ng pagkawasak sa paligid, kaya kinailangan nila Bang na balikan ang mga hero at iligtas. Habang lumilipad ay pinagsabihan ni Phoenix Man si Garou, dahil hindi nito tuluyang tinapos ang mga bayani na nakalaban nito. Ganun pa man ayon dito ay ayos lang dahil si Elder Centipede, na lang ang tatapos sa mga hero. Ayon pa dito ay ang tanging bayani lamang na muntik nang makapatay kay Elder Centipede ay ang rank 1 sa mga S-class hero na si Blast, na hanggang sa oras na yon ay hinahanap pa rin ni Elder Centipede para paghigantihan. Pagkatapos nun ay nagsimula na sila Bang na salakayin si Elder Centipede.
What an amazing move. Matagumpay ang ginawang atake nila Bang at Bam kay Elder Centipede, kaso pinalitan lang nito ang nasira niyang armor na parang walang nangyari. Dahil doon ay naisip ni Genos na kalabanan si Elder Centipede ng mag-isa, para mabigyan ng pagkakataon si Bang at Bam na mailigtas ang mga natalo na A-class heroes. Naputol ng halimaw ang katawan ni Genos pero muli niya itong naibalik tapos muling sumugod. You are mistaken. You are the one who will melt! Nasunog ng atake ni Genos ang loob ng katawan ni Elder Centipede pero mabilis lang itong nag-recover. Sobrang nadismaya si Genos sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang talunin ang Behemoth Dragon level na halimaw. We're going to have to run for it! Dito ay napilitan si Bang na harapin na lamang ang halimaw para pigilan ito na magtungo sa lungsod, pero biglang dumating si King na may dalang megaphone at sinabi nito kay Elder Centipede na kasama niya si Blast. Lumalabas na tinanong ni King sa Hero Association ang pinakaikinagagalit ni Elder Centipede kaya alam nito ang tungkol kay Blast. Pagkatapos nun ay agresibong sinugod ni Elder Centipede si King. Natalo ni Saitama si Elder Centipede gamit ang isang seryosong suntok, tapos nagulat nang makita doon si Genos. Tinanong ni Genos si Saitama kung ano ang kulang sa kanya at sinagot ito ni Saitama ng lakas. Buong pusong tinanggap ni Genos ang sinabi ni Saitama at naniwala na sa hinaharap ay lalakas rin siya tulad nito. Soon you will meet Lord Orochi.